10 minutes na pala ako. Okay? So, Christian ideal, loving God and neighbor. Okay? So, loving God and loving neighbor from... So, sinasabi dito na yung... pag sinasabi natin na mahal natin ang Diyos at paano itong loving God and neighbor, ano? So ito raw ay inseparable. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Parang repentance na faith yan. Hindi pwede kang maniwala na hindi ka magbabalik loob. So yung loving God and neighbor, so ganun din siya. Hindi mo pwede sabihin na mahal ko ang Diyos, but hindi mo mahal yung kapwa mo. Hindi mo rin sabihin, mahal ko yung kapwa mo, na hindi mo mahal ang Diyos. So hindi siya pwedeng paghiwalayin. Pagka sinabi mo mahal mo ang Diyos at hindi mo mahal ang kapwa mo, ikaw ay isang sinungaling. No? So, sabi ka na, Lord, I love you, Lord. But hindi mo mahal pala yung kapwa mo. So, yung ganun din. No? So, inseparable daw siya. So, loving God and loving neighbor, yan. So, yan po yung ating pag-uusapan. Okay? So, loving God and loving neighbor from the inseparable daw siya, no? So, sabi kanina, yun, dito, loving God is our highest ideal. So, pag sinabing highest ideal, so kahit ang gawin natin, dapat ang Diyos pa rin yung muna, no? So, hindi naman, tulad yan, sabi ni sister kanina, sabi ko, ano ba yung ideal man mo, tall, dark, and handsome daw, no? So wala namang masama doon, natural. Gusto mong asawa ng matangkad na patipuno, patipuno ba yun yung at guwapo. So hindi naman masama yun, diba? So tulad yan, gusto mo magkaroon ng sasakyan, diba? Gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko makapagtapos yung aking mga anak ng magagandang kurso. Lahat yan ay hindi masama. Okay? So, hindi masama. But, ang sinasabi nga, dapat lagi na yung ating Panginoon pa rin, yung sa Kanya pa rin alay yung lahat ng ating gusto. Hindi pwede na sinasabi natin na gusto ko na magkaroon. Baka natural yun. Lahat ng mga gandang bagay na hinahangat natin ay mabuti, ay para sa atin. Pag sinasabi nga ng ating na dapat Diyos pa rin yung mas mataas. So, ibig sabihin na gagawin natin yun, so nasa mabuting paraan. Gusto mo magkaroon ng bahay, trabaho ng maayos. Gusto mo makabili ng kotse, so magtrabahoan mo. Then, ang isang doon ay kailangan na with the guidance with our Lord God, yung lahat ng ating mga gusto. So, pinagdarasan natin lahat yan na dapat mapagtan natin. Okay? So, yan yung highest sinasabi nga natin, loving God is our highest ideal. So ito yung sasabi dyan. Basahin natin the first of this. Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your soul, with all your and with all your strength. Okay? So, mahalin daw natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong isip, at ng buong lakas. Okay? Sabi yan sa Mark chapter 12, verse 30. Okay? So, isa-isay natin, loving God with all our heart. Okay? So, pag sinabing with all our heart, puso, So, sabi, yung heart daw, yung biblical understanding with the heart,
is this the seat of intelligence and decision. Okay? So, ibig sabihin, pagka ang ginamit natin ay ang ating puso sa pagmamahal sa ating Panginoon, so ito raw yung angkor, o ito yung upuan ng, ating mga decision na itong intelligente na Ibig sabihin, yung mga decision natin ay pinag-iisipan natin ng gusto. Sabi dito, in the modern English, yung ibig sabihin daw ng heart, it is a mind or will. Okay? So, it includes yung intelligence o yung paano bang sabihin na pinag-isipan mabuti yung ating mga desisyon. Okay? So, sinasabi rin dito na yung heart is a symbol of the core of the man. Okay? So, yung core o who man is. Okay? So, yung puso, parang nasasabi natin na kung yung kalusugan ng isang tao, di ba? So, sabihin mo sa akin kung ano yung kinakain mo araw-araw, umaga, tanghali, hapon. Sa buong taon, sabihin mo sa akin kung ano yung mga kinakain mo. At sasabihin ko sa iyo ngayon kung ano yung status ng iyong kalusugan. So, parang ganun, So, sinabi yung heart ay core ng isang tao. So, makikilala mo rin yung tao base sa puso niya. So, sinasabi nga natin kung anong mukhang bibig, siyang laman ng dibdib. Kung ang lumalabas sa bunganga natin ay pagpupuri, pagmamahal, so ano ang ibig sabihin ng puso natin? So, mapagmahal na puso. Pero kung ang nilalabas ng bunganga natin lagi ay, nako, si Mare, nako, nakabili ng yan, dahil sa ganito, nag-aaral na sa kanila, dahil sa ganito. So, ang laman ng puso natin, inggit. Okay? Ay, dito na tayo sa kapila. Doon natin nakakausap mo, Dito ako banda. So, yun po. Kung ano yung bukang bibig natin, yun yung laman ng ating puso. Parang sasabi rin natin na hindi ka pwedeng magbigay ng pagmamahal kung walang pagmamahal sa ating puso. Okay? So, yun daw yung core ng isang tao na ang makikilala mo yung isang tao, yung kanyang puso base sa sinasabi niya, sa ginagawa niya. Okay? So, yun yung core ng isang ng tao. Okay? So, ibig sabihin, pagka puro pagmamahal yung laman ng puso natin, ibig sabihin, ang lagi natin sinasabi natin, ang pinabanggit, ang pinakikita natin sa ating gawa ay pagmamahal din. Okay? So, pero kung galit, ibig sabihin, wala ka nakikita maganda, lahat na nakikita ko, pangit yung inyong impression, pangit, may sarili kang dahilan na, ito kasi ganun yan si ganun yan, si ganun yan. So, ibig sabihin, either inggit or galit yung laman ng ating puso. Okay, so yun nga yung core, symbol of the core of who man is. It is. Okay? Kung ano raw tayo, yun yung Sinasabi pa dito na to love God with all our heart means to be totally committed sa ating Panginoon. Okay, so with all our heart, to love God with all our heart means to be totally committed to Him, It is committed to seek Lord first and foremost. Okay? So, pinag sinabing to love God with all our heart, how do we put God first and foremost? Ibig sabihin, paano natin gagawin, na yung pag-ibig natin na first and foremost, So, ibig sabihin, na uunahin natin talaga yung Panginoon. Okay? So, maserte tayo, So, sa init ng panahon, sa sarap pumunta ng ilog, sa mall, nandito tayo, para to attend ng
Christian Life Program. So yun pa lang, so nilagay na natin sa priority natin na yung oras na ito ang ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Okay, so maraming maraming kapalit pagka inuna natin ang Panginoon. First at foremost sa mga oras ito. Marami kasi mga sitwasyon na minsan kailangan mamili, So, unahin ko ba mag-attend ng Christian Life Program? Napakainit doon. So, yun. But you decided na dito umattend. So, yun. Nilagay natin ang na first and foremost. So, it requires decision, So, you decide na pumunta dito. So, yung mga brothers natin na member ng CFC, they decide din also na to serve God, So, para to facilitate itong Christian Life Program na ito, service team, so lahat, they decide to, na to obey yung ating Panginoon. Okay? So, sabi na dito, we need to develop a personal relation to God, to Him, So, spending time with God in prayers and scripture reading. Okay? So ito na, yung sinasabi natin na to love God with all our heart, So yun siya yung inuuna natin. So inuuna natin, first and foremost, nag-decision tayo na, sundin siya, mag-serve sa Kanya today. We need to develop personal relationship sa ating Panginoon. Okay? So paano? To develop personal relationship sa ating Panginoon. So, prayer. So, kailangan, siguro naman tayo lahat ay nagdarasal. So, habang nag-attend tayo ng Christian Life Program, so, nakita niyo yung ating prayer kanina, So, unti-unti natin i-develop yung personal relationship natin sa ating Panginoon through prayer. Okay, so tuto tayo ng pasalamat, tuto tayong magpuri, tuto tayong humiling. So parang gano'n yung ating meron tayong personal relationship kay Lord. Lord, bakit di pa binigay? Ka muna, relax ka lang. So parang may parang nakikipag-usap tayo kay Lord. Hindi yung, Lord, bakit Lord, bigay mo sa akin. Lord, gusto ko nito, Lord, gusto. So, ngayon, dahil may personal relationship tayo kay Lord, may develop yung personal relationship natin, so unti-unti na naintindihan natin. Hindi lang yung one way yung ating prayer sa Kanya, yung communication. So, matututo na rin tayong makinig sa sinasabi sa atin. So, hindi lang yung tayo na lagi na iinangin o lagi tayo nag-reklamo, but yung Kanyang, yung Kanyang sinasabi sa atin, naiintindihan na rin natin. Tayo nagkaroon na tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Bakit na mainit? Spending time with God, with prayer, and reading scripture. So, ayan. Sisimulan na tayo ng Bible reading. So, at least sa amin, sa Corpus Conference, meron kaming Bible reading araw-araw. 5 to 15 minutes. 5 to 10 minutes. So, ayan. So, yung pagbabasa natin ng mga Biblia, so dito natin minsan nakikita yung communication natin with God. So, nagsasabi tayo ng ganito, Lord, bakit ganito? Bigla mo nabasa kung ano yung sagot ni Lord. Minsan, yung sagot niya in silent. So, sa title natin pananalangin, nandyan sinasagot na tayo. Sa pagbabasa natin, yun na pala yung kasagutan ng prayer natin o yung ating gustong malaman. Okay? So, spending time with God in prayer and in reading the scriptures. So, yan ay part ng loving God with all our heart. Okay? So, klaro po ba? Naintindihan natin kung paano natin mahalin ang ating Panginoon, ang ating ng buong puso. So, kailangan tayo magkaroon ng personal relationship sa Kanya, spend time tayo sa Kanya, lagi natin siyang uunahin.
Loving God, yan, first and foremost. So it requires decision. Okay? So ngayon, loving God with all our mind and soul. Okay? Mind, buong isip at buong kaluluwa. Okay? So, paano natin iibigin yung ating Panginoon ng buong puso ay ng buong isip at buong kaluluwa? So ito, sabi sa yan, we love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy. Okay? Pag sinabing clean and holy, ano ibig sabihin nun? Ha? Clean and holy. Okay? So, sa clean and holy, literally, malinis at may kabanalan. No? Holy. Yan. Okay? So, clean and holy. Okay? So, ayan. Pag sinabing clean and holy, free from evil and impure thoughts, sabi sa Matthew chapter 5, verse 28. Okay, so yan ang clean and holy. So, siya sabi dito na yung about sa pagnanasa. So pag tumingin ka sa iyong kapwa na may pagnanasa, ikaw ay ang sabat. Yan. Talagang hindi supportive yung aking sister. Niligpit niya pa yung aking microphone. Okay, so clean and holy. So, ibig sabihin, pag nagtingin ka sa iyong kapwa, kami lalaki, nagtingin kami sa babae na may pagnanasa, kami ay nagkakasalanan ng panganga-lunya. Okay? So, napakabigat, Kaya kasi mga babae sabi na si Alicia, huwag kayo pasik. Hindi. Wala namang sinabi na huwag kayo magpasik. Natural naman na mag-ayos, magpaganda, gano'n. Okay? But, pag kami ay nagtingin ng may pagnanasa sa inyo, kami ay nagkakasala. So doon pa lang, hindi na, parang yung isip namin ay hindi na clean and holy. Bakit kami lang mga lalaki? Mga babae pa, hindi nyo rin kami pinagnanasaan. Sabi ka nun, bumawi, hindi mo pinagnanasaan yung tall, dark, and handsome. Sabi ka So ganun daw po, Sabi diyan sa Matthew chapter 5, verse 28. Okay? Yung Matthew chapter 7, sabi naman dyan sa yung Matthew chapter 7, 1 to 5, yung uncharitable thoughts, ito naman yung pag-aatol sa kapwa, So mapaghusga tayo, nakapili lang ng TV si Kumare, sabi, ay kasi nakabili yan, kasi ganun. Naghahatol agad. Yung mapaghatol ba? Yun na, imbis na matuwa ka at makasinso yung kapwa mo, parang naiinis ka pa. Ay, inutang lang yan. Ay, hinulugan lang yan sa, di ba? So, dapat matuwa tayo. So, yun po yung sinasabi dyan sa uncharitable thoughts, So, yung mga paghusga tayo, So, nakita nyo lang ganito, naghusga. So, nakita nyo lang kasiksi, galing sa kung saan, pag-uwi gabi, husga na agad tayo, So, yun po yung sinasabi dyan. So, kailangan, yung isip daw natin, clean and holy. Okay? So, para natin magiging clean and holy, so prayer pa rin po. Na tulungan tayo ng Holy Spirit na mapaglabanan natin itong impure thoughts at saka uncharitable thoughts natin. Okay? So, ayan po. So, we can love God. We can love God with all our soul by being the disposal of God. For this purpose, and by thinking of ways to serve God, okay? So, nasa disposal na tayo ng ating Panginoon, yung lahat ng ating ginagawa, So, tulad yan ng
pag-serve sa simbahan, pag-serve sa Christian Life Program. So, nasa disposal na tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ginawa na natin siyang first and foremost. So, ibig sabihin yung mga ginagawa natin ay according na sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? It is at the disposal of God. So, ibig sabihin, we decided na to follow Jesus, to follow our Lord God. Nilagay na natin siya na siya ay first and foremost. So yun po, na at the disposal na tayo ng ating Panginoon. Ang isang example natin ay si Saint Thomas Aquinas. Si Saint Thomas Aquinas, ito yun siya yung nagdoktor rin siya nag-aral siya about sa church. So hanggang naabot niya yung title na Summa Theologica. Okay? So yan siya yung gumagawa ng libro na pinag-aaralan ng mga pares. So he devoted their time to research, to write about God. Kaya siya ay naabot niya yung the greatest work, the Summa Theologica, si Saint Thomas Aquinas. Okay? So, loving God with all our heart, with all our soul and mind. Okay? So, yung pangatlo ay loving God with all our strength, kalakasan. Okay? So, pag sinabing kalakasan, ano ba yung ibig sabihin? With all our strength. Okay? So, sinasabi dito, loving God with all our strength means giving God our time, talent, treasure to glorify God. Okay? So ito yung maganda dyan. Giving God our time. So yun, naka 1 point na tayo. Dahil yung time nyo para matulog, yung time nyo para pumunta ng mall magpalamig-lamig. So, nag-attend tayo ng Christian Life Program. Ito yung mga service team sa likod, instead, ganun din yung gawin nila. So, yung time nila ay dinivote nila para dito mag-serve sa Christian Life Program. So, yung time ba natin ay atin? Ha? Yung time ba ay atin? Yung time. So, ilan ba yung time na binigay sa atin ng Panginoon? Sa isang buwan, ilang araw? Ha? Sa isang buwan, ilang araw? 30 days. Okay. May iba, may 31 daw. Sige, 31 yung iba. Pang buwan, may 31. Sa 30 days, ilang linggo? 4 na linggo, So, sa isang linggo, ilang araw? 7 days. Sa isang araw, ilang oras? 24 hours, Okay? So, sa isang linggo, ilang araw lang tayo nag-serve kay Lord? Isang araw lang, Sa isang araw, sa isang linggo, ilang oras lang yung dinitibote natin kay Lord? So, isang oras, simba tayo. Yung iba, inipini pa sa isang oras. Pag humaba ng konti yung himhopin ni Father, ito naman si Father, ang haba-haba na. So, isang oras sa pagsisimba. So, ngayon, nandito tayo sa Christian Life Program. May 2-3 oras tayo dito. So, sa isang linggo, 4 na oras yung inibuot natin para kay Lord, So, may point na tayo kay Lord. Pero kung titingnan natin, yung 4 na oras sa 7 araw na 24 hours ang isang araw, so, ilang porsyento lang yung 4 hours? Sa isang, yung 4 hours sa isang araw, ilan lang yun? Porsyento ng 24, di ba? 4 divided by 24, ilang percent lang yun? Wala pa 2%,
Diba? Ang laki. Ay kung lalo na sa isang linggo. Ano? So, the Lord give us time. So, sana, loving God with all our strength, meaning, giving God our time. Okay? So, kunti lang din binigay natin ngayon, 3 oras para sa Christian Life Program. To serve, to learn, ano? Yung service team natin, ganun din. 3 oras yung binigay nila. Brothers and sisters, ito, binigyan tayo ng 24 hours a day, 7 days a month, 7 days a week, 4 weeks a month. So yung time na binigay sa atin ni Lord, sinasabi niya, loving God with all our heart and strength means giving God our time, no? So sana yung ibang oras natin na binigay sa atin, gawin natin makabuluhan. Ibig sabihin, meaningful. Meron nga sinasabi na bawat oras ay gawin natin na once na may ginagawa tayo, na ito na yung last hour natin, ano? Ano ibig sabihin nun? We will do our best. Kaya nga yung, halimbawa, pagdalaw sa may sakit, ano? Yung 7 corporal works of mercy, pagbibigay ng, tubig sa mga nauuhaw. So, pagbibigay ng damit sa mga So, yung mga time na yun, na dapat ay maging, yung lahat, yung mga oras natin na maging makabuluhan, So, na para ipakita natin sa Diyos yung ating pagmamahal sa Kanya ng buong lakas. So, hindi lang hindi lang yung pag-attend yung Christian Life Program, hindi lang yung magsisimba, but yung civil cultural works of mercy, pagbibigay ng damit sa walang damit, pagdalaw sa may sakit, pagdalaw sa mga sa mga bilangguan, so yun yung mga dapat kasama sa ginagawa natin para mapakita natin sa ating Panginoon na we love God with all our strength. Okay? So, ayan. Kaya sa pagbibigay ng oras sa mga gawain para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Okay? So, merong isang merong isang mayaman, So, kaya niyang bumili ng napakayaman niya. Merong biyahe papunta ng nabalitaan niyo ba yun? Papunta ng Mars. Million, parang $1 million yung ticket papunta doon. So, kaya nang bumili. So, papunta pa lang yung sasakyan nila papunta doon. Sumabog. So, yung mayaman, kaya nang bumili, kaya na lahat. Sama siya doon sa namatay. Pero ng kayamanan niya ngayon. So, wala, diba? So, walang so, lahat na nawala, sayang. Dahil dinibon niya, kaya bumili, kaya pumunta doon. So, kung binigay mo, tunulong mo sa may hirap yun, na maraming pa magpapasalamat sa'yo. Ito $1 million sa atin 55 million pesos na agad yun. Okay? So, time, talent, ayan. So, pag sinabing talent, ano ba? Loving God with all strength, talent. Okay? So, alam niyo ba yung kwento ng parable of the talent? Alam niyo, sino nakakalam ng parable of the talent? Yung isang yung isang may-ari ng sakahan, isang asyenda, so, nung paalis niya siya, tinawag niya yung mga katiwala niya. So, sinabi niya, ito, yung katiwala 1, sabi niya, ito, meron ka, bibigyan kita ng 5 talent. Okay? So, tinawag niya naman isang katiwala niya, ito, bibigyan kita ng 2 talent. Yung isa, tinawag niya, bigyan niya ng isang talent. O sige, alis ko na ako.
babalik ako pagdating ng tapos ko lang yung pupuntahan ko. So yung binigyan ng isang talent, ng talent na 5, so ginawa niya, pinagyaman niya yung talent. So yung 5 talent naging 10. Yung binigyan ng 2 talent, pinagyaman na rin. Okay? So naging 4 na yung kanya, tumubo ng 2. Yung isa na binigyan ng talent, takot siyang gamitin, takot siyang binaon niya sa lupa. Okay? So ngayon, nung bumalik yung amo nila, tinawag na yung pinagbibigyan ng talent. Okay? Sabi niya, Pedro, sabi niya gano'n. Kamusta? Ano yung talent na binigyan mo? Sabi niya, Panginoon, sabi niya. Yung binigay yung 5 talent, naging 10 na po. Sabi niya, okay, sa mabuting lingkod, sabi nga, pinasalamatan niya. So, pagkakatiwala pa kita ng maraming talent. Okay, so yun yung namin. Yung mga tinawag yung pangalawa. Sabi niya, Juan, kamusta? Ano nangyari sa talent ng Yesu? Panginoon, naging 4 na po, tumubo ng 2. Buti at tapat na lingkod. Bibigyan pa kita ng pagkakatiwala pa kita ng maraming talent. Ayun isa, tinawag niya si Felipe. Sabi niya, Felipe, saan ang talent mo? Panginoon, alam ko na matapang ka, na sabi niya, dahil natatakot akong mawala yung talent na binigay mo sa akin, binaon ko sa lupa. Binaon nga sa lupa, wala nangyari. Sabi niya, nagkalit, sabi niya, wala kwenta sabi wala, sabi niya, nagkalit siya. Sabi niya, kung lagay mo sa bangko yung talent mo, umupo mo sana. Ganun yung sinabi sa kanya. Kunin niyo yung kanyang talent, ibigay ko sa may 5 talent. At siya itapon na doon sa labas ng kanyang asyenda. So nakuha na yun yung moral lesson ng parable of the talent. So tayo po lahat mayroong talent. Magkaiba-iba tayo ng talent. So kailangan natin malaman kung ano yung mga talent na binigay sa atin dito at pagyamanin natin yun. So kung ang talent natin ay pagkanta, sama tayo sa choir. Sama tayo sa music ministry. Kung tayo ay may talent na maging tagapag-atindi ng mabuting balita, so mag-speakers training tayo, no? So rin tayo na, bro, ikutok ka sa top na number 1. Ayan. Yes, pag-aralan natin. So tayo may talent tayo para magpahayag. Marami na tayong mga talent na pwedeng gamitin to serve our God. Pagiging nanay, talent din yan, Pagiging single, talent din yan. Pagiging ama, talent. So may mga talent tayo. Mga trabaho natin, bigyan tayo ng talent. So lahat ng talent na binigay sa atin, dapat nating pagyamanin sa ikalulugod ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Okay, so talent, Time, talent, and treasure. Ito na si treasure, okay? So, treasure, sabihin ng treasure. Kapirahan, Kapirahan, okay? So, tayo, bilang mga Kristiyano, so, loving God with all our heart and strength means giving God our time, talent, and treasure. So, kung may sobra naman, mayroon tayong kinikita, maglaan tayo na 10%, actually, nasa Bible, 10%, ikaw po, pwede natin i-share sa simbahan, i-share nyo sa, basta i-share natin. Okay, so, yun yung na dapat matuto tayo mag-share at mag-limos. Okay? Sabi nga ng ating Panginoon, hindi ko kailangan yung inyong mga kayamanan. But, binigyan ko kayo ng treasure o ng kayamanan para malaman ko ang laman ng puso niyo. Okay? So, yun ang sinabi niya. Kasi maraming binigyan na ng treasure, binigyan na ng kayamanan, nagbago, So, nagbago. Iba na yung naging priority dahil mayaman na. Hindi na nag-serve sa church, hindi na nag-serve sa community ng Focus for Christ dahil mayaman na. So sabi nga ng Panginoon, binigyan kita para malaman ko yung
laman ng puso nyo. Okay, kung yung treasure na binigay sa atin ay ginagamit natin para lumago, yung tulad yan, pamilya ng focus mo sa simbahan, lumago, gamitin natin sa tama. So, bubuksan ng Diyos yung buntuan ng langit at ibubuo sa atin ang biyaya para sa atin. Napaganda na ang pangako. So, matuto tayo magbigay. Almsgiving, saka yung pag-tithes. So, yan po ay para malaman ng Panginoon yung nilalaman ng ating puso. Kung tayo ba ay pagkabinigyan ng biyaya, gano'n na lang. So, hindi tayo marunong share. So, dapat i-share natin. Kaya binigyan tayo. Isa, susubok tayo, binigyan tayo. So, hindi tayo pala marunong mag-share. Kasi, ay, babawiin ko na yan. Parang doon sa parabol na kung sa, kinuha pa. Parabol na talent, kinuha pa at binigay doon sa mayroon. Yung mayroon, dinagdagan pa, di ba? Yung wala, kinuha pa. So, ganun po, yun yung sa atin. Okay, so, time, giving time, talent, and treasure. To show your our love by your strength, yung ating kalakasan. Okay? So, maliwanag po ba? Loving God with all our heart, with all our mind and soul, with all our strength. Ito, yung kalakasan. So, kailangan natin bigay sa Diyos yung ating time, talent, and treasure. Okay? Kaya mo ba? Kaya mo ba natin gawin yun? Para ipakita natin yung pagmamahal sa ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Amen po ba? Ayan. Okay. So, yan. Pakita natin sa ating Panginoon yung ating pagmamahal. Okay? So, our perfect model for loving God, ito si Papa Jesus at saka si Mama Mary. So sila nga mismo, pinakita nila kung paano nila mahal yung ating Panginoon. Paano si Mama Mary pinakita niya yung pagpamahal niya sa ating Panginoon? Kasi sinabi, sila ang perfect model for loving God. Okay? So, si Mama Mary, pinakita niya nung kinausap siya ng Anghel Gabriel. Ano sabi sa kanya ng Anghel Gabriel? Ikaw ay magdadala ng mapupundi siya. Lulukuban siya ng Espiritu Santo. Ano ba sinabi niya? Naku, ayaw ko. Ayaw ko siya? Hindi, sumunod siya. Sabi niya, mangyari sa akin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Naglintidan, no? So, kaya, yun, nagbuntis siya kay Papa Jesus. Ay si Papa Jesus, si Jesus Christ, ano naman yung pinakita niya para patunayan niya yung pagmamahal sa ating Panginoon. Sumunod siya hanggang sa kamatayan, hanggang sa ipako siya sa krus. Yung sinasabi niya nung magdasal siya, Panginoon ko, inayo mo sa akin ang kupa ng But hindi yung kagustuhan mo yung masunod, ang kagustuhan mo. So, yun, hanggang sa pagkapako sa krus, pinakita niya yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. Okay? So, kung si Mama Mary, si Jesus Christ ay pinakita nila yung pagmamahal niya sa Panginoon dahil sa pagsunod nila, so tayo, kaya ba natin gawin na ipakita ang pagmamahal sa ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Amen po ba? Ayan. Okay? So, yun. Dahil ang loving God with all our heart, with all our mind. So, yun yung unang yun yung tinatawag na greatest commandment. Ilan ba yung 10 commandments?
Alam niyo yung Ten Commandments, ano? So yung Ten Commandments ay pagdating ni Jesus Christ, ginawa niya ano. So ito yung una. Inano niya, ano ba tinawag? Pinagsama-sama. So yung una, loving God with all our heart. So yun yung greatest commandment, ano? Next, so, dahil yung title ng ating Christian idea, loving God and neighbor, ito na yung loving our neighbor as ourselves. Okay? So, loving our neighbor as ourselves. So, sinabi ko nga kanina, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with your mind, and with all your strength. This is the greatest and the first commandment. The second is like this, you know? You shall love your neighbor as yourself. Mahalin daw natin yung ating kapwa katulad at pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya ba natin yun? Kaya ba? Depende sa neighbor. Depende sa neighbor, bro. Kung si neighbor ko ay marunong din magbigay sa akin ng ulam, pag binigyan ko siya ng prito, pagbalik sa akin ay adobong limpo. Yan, mahal-mahal na neighbor yan, ano? Kaya mong mahalin yung neighbor na yan, ano? Pero kung nakalima ka ng bigay ng ulam, at narinig mo pa, sister, ang alat naman ng bigay na paksiw. Kaya naman natin mahalin yung neighbor na yun? Okay, so isa-isa na. Depende na sa neighbor, ano? So, loving God, you shall love our neighbor, ano? As ourselves. The whole law and prophet depends on these two commandments. Okay? Ito raw yung two commandments, ano? So, sabi nga, love as Jesus loves, ano? I give you a new commandment. Alam niyo ba itong kanta na, ano? A new commandment? Ayan, alamatan ni sister, eh, no? Hindi na po kumahal na iyan ko yung new commandment dito. Hindi na ako matutugtog. Wala. Hindi lumabas, no? So, kantahin ko na lang, ano? A new commandment I'll give unto you, that you love one another as I have loved you. Tama ba tulong mo? Yes. Ayan. Tama daw, sabi ni sister, kasi alam niya, no? A new commandment I'll give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. Ayan, okay? So yun yung yung commandment, ano? Okay, so yan, ayaw na tuloy bumalik dun sa PowerPoint ko. Ayan. Okay? Uy. Ayan. Okay. So, I give a new commandment, love one another as I have loved you. Gusto pala. Okay. So, dito, I shall have loved you, so you also you love one another. So sabi nga dito, who is my neighbor, ano? So, love our neighbor. Sino ba talaga yung ating kapwa? Okay? So, alam niyo yung kwento ng yung paragulo ng Good Samaritan.
Ha? Ayan. Alam niyo pala yung Good Samaritan, no? So, paano nagsimula yung The Good Samaritan? Si Jesus Christ, pag napaparigitan sa maraming tao ng time na yun, mga Hudyo, well, tinanong siya ng isang piyasa sa batas, kumbaga attorney, Panginoon, sabi niya, paano ba makakamit ang buhay na walang hanggan? Yun pala yung tanong niya. Ang tanong niya, ang sagot ni Jesus Christ, ano sagot? Siyempre, biyasa sa patas yun ang tanong, Hindi niya alam ni Jesus Christ kung sinusubukan siya alam yung sagot o talagang hindi niya alam yung sagot. Di tinanong siya ni Jesus Christ, sabi niya, ano ba ang nasusulat? So binalikan siya. Nag-cite niya ng biyasa sa batas, na itong nagtatanong, itong abogado, sabi niya, what is it written? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 6 and 5 at saka sa Leviticus chapter 18 verse 18. So, ang nilalaman ng sagot ng abogado o ng bihasa sa batas, sabi niya, ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos at iyong ng buong puso, ng buong kaluluwa at ang buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Yun ang sagot ng biyasa sa batas. Pag binigay na yung ating kanila yung greatest commandment. So, sa pagkatsa ng para hindi siya sabi naman ni Jesus Christ. So, dapat gawin mo yun. So, para hindi siya mapaya, na talagang wala siyang alam, tinanong niya ulit, Guro, sino ang aking kapwa? Okay, so tinanong niya ulit. So Jesus related to the parable kinito niya ito, yung parable ng The Good Samaritan. So, pinito niya yun, yung parable. Alam niyo na ba, yung story ng The Good Samaritan, So, yung itong Jews, papunta ng Jerusalem, galing ng lugar nito na nandito na sa dulo ng dila mo. Sister, pakikihilan mo. Lumabas. Nandito na, siguro So, papunta ng Jerusalem. Yung pakita ng lugar na yun, marami mga tulisan doon. So, pagdaan niya doon, so, parang hinultap siya, hinultap siya, pinubog siya, pinuwala ang mga gamit niya, hanggang halos patay na siya ng iniwan sa lugar sa kalsada, So, siguro yung lugar nito, kung sa panahon natin ngayon, parang sa kondo, Kondo, dyan sa pagkagagatan, pamalikan ng hawiin ng alanganin sa oras, ay dahil masaksak ka, mabumbog ka, mahulab ka. So, ganun nangyari ito sa Diyos na yun, So, nung halos patay na siya ng may dumaan na isang pare. Okay? So, makita ng pare ko parang patay niya ito. So, nilampasan lang siya. Dinahanan. Ubiwas. Dumarang yung isang biyasa rin sa batas. Baka madamay tayo dito pag pinakialaman pa natin ito. Krimen ito. So, umiwas din. Ngayon, dumaan yung isang Samaritano. So, isang Samaritano ang ginawa niya. So, tinulungan niya. So, nilinis niya sulat, binusap siya ng alak, binindahan, katapos dinala sa isang panuluyan, sa isang inn. Katapos, inili niya doon sa caretaker, gamutin, at kung ano pa yung gastos ng mga gagastos, ay babayaran niya pagbalik niya. So yun, yung Samaritano, ito yung mga outcast sa time nila na yun. Parang hindi na naniwala sa Diyos pa. Kung parang ganun pa yung mga ito. Kung baka ito hindi pa naniwala yung mga Diyos.
Sila yung mga high in that time, yung panahon na yun. Okay? So, ayun, tinulungan niya. Ngayon, sinabi ng tinanong ni Jesus Christ, sino ang kapwa sa tatlo na yun? Sino? Yung pare, yung bayata sa batas, o yung Samaritano? So, yung Samaritano, na hindi mo pa in-expect na gagawin niya sa isang Diyos. Kasi nung time na yun, yung Diyos na Samaritano, magkailistana ng talaga yan. Kumbaga, yung status nila sa buhay. Kumbaga, yung mga Samaritano, yung outcast yan, kumbaga, mga mahihirap po tayo. Tapos yung mga nasa taasan nun. So, siya pa ang nagpakita ng mabuting gawa sa So siya yung napakita ng kapwa. Yun ang sagot ng Siya yung kapwa ng Diyos na pinukpong na Okay? So, nagatingin na si Jesus. Tapos ako ng mga 5 minutes. So siya yung kapwa na nagpakita ng abag sa ating So tayo, ganun din, So tayo, bilang Kristiyano, so minsan napakahirap magmahal sa mga hindi ka mahal-mahal. So doon masusukat natin ngayon kung paano natin ipakita yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Na kung siya mahirap magmahal sa hindi ka mahal-mahal, kaya mo mahalin na tuwing umaga pinag-uusapan, ay, kasi pinag-mamarinis ka. Alam mo na ikaw pinag-uusapan, di ba? Kaya natin mahalin yun. Uy, susisis ka! Hindi daw! So yun nga po, para makita natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon, kailangan mahalin natin yung ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Okay? So kung mahal natin ang sarili natin, kung paano natin kamahal ang sarili natin, so ganun din dapat ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya po ba? Kasi sinungaling tayo. Pag sinabi natin, Panginoon, mahal kita, ba't hindi natin kaya mahalin yung ating kapwa? Lalo na kapag hindi ka mahal-mahal yung ating kapwa. Sino ba yung mga immediate kapwa natin sa ating, yung ating neighbor? So yung ating pamilya. Kaya nga, para maipakita natin sa sinasabi natin na mahal natin yung ating neighbor, ang pinakauna nating neighbor yung ating pamilya. Kung ating pamilya hindi natin namamahal at nagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba, tayo ay sinungaling. Okay? So dapat, una natin ipakita yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Okay? Kasi dyan na yan pamilya, asawa, anak, kamag-anak. So doon natin unang ipakita yung pagmamahal natin. Okay? Bro, paano naman dyan? Kasi wala kami pambayad ng kuryente. So maraming mga ganun pa dahil, hindi, so kailangan mo mahalin ko naman. Nakalipas sa isang buwan, dalawang buwan, bro, kailangan mo na yung pinakapulong mo ng kuryente mo. Hindi na, So, yung mga ganung bagay na, but gusto natin ipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon by loving our neighbor as we love ourselves. Okay? So, kung mahal natin yung sarili natin, dapat ganun din pagmamahal natin sa ating kapwa. Okay? So, tayo ba ay naging neighbor sa iba? So, yan yung challenge sa atin na am I being a neighbor to others? So, naging kapwa ba ako sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak, sa aking kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa community ng Couples for Christ, kasama sa organisasyon ng simbahan. So, ang mga sasagot po niyan, brothers and sisters, kayo po.
Alam na natin yung ating mga dapat gawin. So siguro ito yung challenge sa atin at pagnilayan natin na naging neighbor pa ako sa aking I am being a neighbor to others. Naging ano ba to? Neighbor sa iba. Okay? So yun po yung challenge sa atin, yun po yung hamon sa atin na tayo ba ay naging neighbor sa iba. Tulad ng ginawa ng isang Samaritano na kung tutuusin, sa lahi pa lang, hindi niya na dapat tulungan. Dahil sa lahi ay sila na yung kumukutya sa kanila, sila na yung nagmamalit sa kanila dahil. Pero nung ginawa niya, siya pa nagpakita ng pagmamahal at pagtulong sa Diyos na hinulap at marapit sa halos mapatay na iwanan ng mga tulisan. Naisip ko rin yung lugar. Jericho, papunta ng Jerusalem. Napakita niya, marami mga tulisan na nag-ano dyan, walang ginawa, makabang ng mga tumanaan at tinulutag nila. Okay? So, yun po yung challenge sa atin. Okay? So, bago tayo magtapos, tinatabagan ko yung aking sister wife na kanina pa tingin natin sa oras, lampas na raw ako. Para to share something. Hello! Ayan, naintindihan po ba? Naintindihan po? Ayan, so sabi nga ng brother, ng husband, sana mahalin niyo ang inyong kapitbahay. Kahit ano pa man siya. Basta nasa kay Lord na tayo, lahat yan. Mapagpapasensya natin, mapapatawad natin kung ano ang kanyang ginawa sa atin. So ako po may share ako sa inyo kunting bahagi ng pamilya namin. Hindi na pero sige, try my best para kunti lang po. Dahil lang po ito kay Papa.